Magandang araw mga boss. Buwan pa lang kay customer itong sasakyan niya. Napansin niya pag inapakan niya yung brake pedal, dahan-dahan itong lumulubog. At weekly, nag-a-add siya ng brake fluid. At nang sinilip ko nga yung bawat gulong nito, nakita ko yung backplate dito sa likuran mga boss, basa ng fluid. Kaya dito na ako sa likuran magsimula mag-check up. At ito nga, nung tinanggal ko itong brake drum, itong brake wheel cylinder niya mga boss, may tagas. At dahil sa puro kalawang itong brake wheel cylinder ni customer, tapos may tagas pa, kakalasin ko na yan mga boss. Gumamit lang naman ako dyan ng box wrench sa number 10 para matanggal ko yung 2 bolt dito sa brake wheel cylinder. Tapos sa fitting naman mga boss, gagamit ka dyan ng open wrench na number 10 din para ma-disengage mo siya dito sa brake wheel cylinder. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na yung fitting, tapos yung 2 bolt, natanggal ko na rin. Ito na ngayon yung brake wheel cylinder. Check upin ko yan mga boss, alisin ko itong boot niya. Kung makikita nyo, puro kalawang. Oh, puro kalawang siya. Pag ganyan mga boss, pinapalitan ko na yan. 200 plus lang yan mga boss. At ito na nga, yung nabili ni customer na bago, ilagay ko na yan. Sa paglagay niyan mga boss, same procedure lang naman. Meron lang naman yan 2 bolt na number 10 na ilalagay ka. Ayan mga boss, yung unang number 10 na bolt na ilagay ko. Ito naman ngayon yung pangalawang bolt na number 10. Pag naipakapit nyo na yan sa thread niya, ito naman susunod nyo yung fitting. Ayan mga boss, kung makikita nyo, inilalagay ko na yung fitting. Hindi ko kasi may position ng maayos yung camera mga boss eh. Tumatama sa molye. Tapos dahil naipakapit nyo na itong fitting, gamitan nyo na yan ng open wrench. Ipakapit nyo na yan ng gusto mga boss. Kasi yung fluid tutulo eh. Kaya dapat, yan muna yung una nyong i-final na higpitan, yung fitting. Tapos isusunod mo dyan ngayon, i-final ng higpit yung 2 bolt. Ayan, kung makikita nyo, ipina-final ko na ng higpit yung 2 bolt dito sa brake wheel cylinder ni customer. Ayan. Dito naman ako sa pangalawang bolt, nahihigpitan ko. At after ko naman mahigpitan yung 2 bolt dito sa brake wheel cylinder, syempre naman mga boss, ilalagay ko muna yung return spring dito sa brake shoe. Ayan mga boss, kung makikita nyo, isineting ko muna itong brake adjuster nya. Tapos gumamit ako ng manipis na plus screw, sinikpat ko itong return spring nya para maikabit ko dito sa isang brake shoe. Ayan mga boss, inilalagay ko na. Pag nailagay mo yan, isentro mo itong brake adjuster para yung brake shoe lumapat siya ng maayos. O diba? Okay na. Tapos gumamit ka ng sandpaper para matanggal mo yung tumigas dito sa ibabaw ng brake shoe. Malinis mo yan. Ayan mga boss, ginamit ako ng sandpaper. Pag okay na, gamit ka naman ng brake cleaner, ito naman brake drum mga boss, sprayan mo yan para kung merong malagkit na kumapit dito sa brake drum mo, matanggal. Pati itong brake shoe mga boss, pati back brake nya, i-spray mo yan ng brake cleaner para yung fluid naman na kumalat dito sa back plate at dito sa brake shoe, matanggal din, mawash out din siya. Kaya kung ganitong klaseng sasakyan yung mga boss, napakadali lang naman gawin ng preno nito. After nyo ma-sprayan yan, gumamit ka naman ng basahan para dito sa brake drum nyo mga boss, punasan mo yan para yung nagmarka na dumi at brake cleaner, matanggal mo siya, di ba? Kuminis itong brake drum mo, o di ba? Tapos gamit itong flat screw, pwede ka nang mag-adjust dito sa brake adjuster mo. Tandaan nyo mga boss ha, paulit-ulit ko itong paalala sa inyo. Pag nag-adjust kayo ng preno, dapat laging balanse. Hindi pwedeng dito sa kabilang side ka lang mag-a-adjust. Dapat sa kabila, bubuksan mo rin yun para mag-adjust ka. At dahil sa okay na yung pag-adjust ko, pa-start ko naman itong makina para mag-bleed mga boss. Sa pag-bleed naman mga boss, madali lang. Ipapap ni customer yung brake pedal niya. After ng ilang seconds, ipapirme mo nakadiin sa brake pedal, i-release ngayon yung fluid. Pag buo na yung fluid na lumalabas mga boss at wala na siyang hangin at nag-normal na rin yung brake pedal, ibig sabihin yan, okay na. Gaya nito mga boss, normal na daw yung brake pedal niya. Pero, check upin ko pa rin itong brake drum niya. Pag ganito kasing assemble lang sasakyan mga boss, mas maselan ako gumawa ng preno. Check ko talaga maigi yung brake drum yan kung okay yung ikot niya at hindi masyadong dikit yung pagkaka-adjust ko. At higit sa lahat mga boss, after mo mag-bleed, dapat yung fluid reservoir mo, wag mong kalilimutan magdagdag ng brake fluid para hindi ka magkaroon ng aberya. Dito naman ako ngayon sa kabilang side mga boss. Check upin ko na rin ito mga boss kahit nakita ko na wala naman tagas dito sa back brake niya. Ibig kong sabihin walang tagas ng brake fluid. Tinanggal ko na itong brake drum mga boss. Kung makita nyo, tuyong-tuyo siya eh. At walang problema dito sa wheel cylinder. Palitan na to. Wala, yan pinagawa. Oh, bago oh. Bago puti oh. Okay lang, linisin. Ayaw kasi maniwala sa akin ni customer na napalitan na ito. Kaya kung makita nyo, binuksan ko itong boot at nakita ko nga malinis na malinis yung loob ng piston. At halata naman kailan lang ito napalitan ng brake wheel cylinder.
Pwede kasing malala yung tagas dito, kaya ito lang ang pinalitan ng dating may-ari. Pero para sa akin, mali yun. Dapat pag nagbenta naman kayo ng sasakyan, mura lang naman yung wheel cylinder. 245 lang bili ni customer dun sa brake wheel cylinder. Dapat parehas nyo ng pinalitan. Paano kung na-aksidente si customer o kaya siya mismo yung naka-aksidente dahil nawalan siya ng preno? Di kawawa naman. Actually mga boss, isang buwan pa lang kay customer itong nabili niyang sasakyan. Nagpalit na rin lang kayo ng brake wheel cylinder dito sa kabilang side. Sana chinek up nyo na rin sa kabila. Pero wala naman akong magagawa kasi diskarte nyo yun. Charge to experience na lang ito sa bagong may-ari. After ko malinis itong brake drum niya, pati itong brake shoe mga boss, kasama yung back plate, nakita nyo, nag-a-adjust ulit ako ng preno. Kailangan niya kasi mga boss, yung pag-a-adjust nyo, pantay. Hindi pa pwedeng sa kabilang side mahigpit, dito maluwag, hindi ganun. Kita nyo, chinecheck ko maigi yung pag-adjust. Pinapakiramdaman ko mga boss na dapat yung pag-adjust ko the same dun sa kabila sa pag-adjust ko. Yun, di ba? At pag nag-adjust kayo ng ganitong klase ng sasakyan mga boss, mas maganda, huwag niyo masyadong kapit. Pagkat maaari, ramdam ng kamay mo na freewheeling siya. Ganyan ako mag-adjust mga boss kapag assemble yung sasakyan. Hindi ako masyadong mahigpit mag-adjust para walang problema. Muli mga boss, salamat sa panonood. Sana wag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mag-road test na kami ni customer para siya na yung humatol. O yan, tingnan mo kung lulubog pa siya. Permis na siya. Kanina katapos kahapon, pa iba-iba eh. Steady na siya.